Good morning po, sir. Good morning po sa lahat. Mm. By the way, Ma'am Nicole, gusto lang nating malaman, kumusta ngayon ang sitwasyon ninyo dyan sa may Abu Dhabi? Alhamdulillah, sir. More than 24 hours na medyo tahimik yung Abu Dhabi na yun. Mm-mm. So, sa pagkakaalam ninyo, ano yung mga huling mga impormasyon na pinapalabas ng gobyerno ninyo dyan with regards nitong nagpapatuloy na kaguluhan dyan sa Middle East, particular na no, sa gira ng US, Israel versus Iran? Sir, sa umpisa pa lang po ng kaguluhan dito is always for securing government ng Abu Dhabi is safe po ang mamamayan and normal po lahat from the start of February pa no na may gulo dito is ina-announce po talaga ng government dito. Normal po talaga at pinipili po nilang naging normal and until ngayon, normal po. Wala pong tumaas, wala na presyo ng mga bilihin at wala pong pagpapanik na nangyayari dito. I see. Kung pag-uusapan natin yung presyo ng mga bilihin, gano'n na rin no, sa presyo ng crude oil. May nararanasan ba kayo na pagtaas ng presyo dyan, Ma'am Nicole? Sir, isa lang po yung na-anuhan ko na yung sibuyas nagmahal. Pero singo lang po. Pero hindi po yun agad, hindi po yun nagtagal. And so dito po kasi is, kasi po may nangyayaring kaguluhan is okay po, normal po. Ang hindi lang po normal yung may pag-emergency alarm ng phone mo and then may putukan kang naririnig and may bahagyang nanahimik yung kapaligiran. Pero hindi po sa totality. Kasi normal po lahat ng mga trabaho dito. May mga trabaho pa po unlike lang sa mga school na na-suspended is back to sa March 30 na daw. Wala pong masyadong apekto para sa kanila. Hindi po sila ano lang po is marami lang po silang mga nag-announce lang ang government na lahat po ng mga OFWs na undocumented is dapat papaalisin po sa lugar na dito. I see. May naririnig ba kayo, nakikita na mga hakbang na ginagawa ng ating embahada diyan with regards no doon sa pangangailangan ng mga kasamahan ninyo no ng mga overseas Filipino workers? Sir, ang gumawa po dito ng papauwiin lahat ng mga stranded or mga nabook po na ticket is ang government po dito. Ngayon, no, hindi. Kasi sa GC namin is sa dossier naman po, sir, hindi naman po natin wala po talagang maitulong. Like po, gaya sa akin na sir, kung gusto ko pong umuwi kasi nasa main ko, kasi relate ko lang dito, nakikita ko yung paglipad, pati pagsabog, pati libre, nakikita ko. Ramdam ko namin dito yung nararamdaman namin yung pagsabog na kahit anong tulog mo, nagigising ka pag may sumasabog. Kasi nga sobrang lakas dito yung impact namin. So, hindi po basta-basta ganun po. Kung gusto ko pong umuwi, malaki pa po yung sa processing ko. Malaki pa po yung magagasto ko. Kasi unfinished contract po ako. And mostly pong umuwi, yung may mga undocumented na OFWs. Kasi yun po yung in-announce ng mga dito, ng government dito. Undocumented na yung mga tumakas sa among yung walang mga papeles dito is kailangan pong umuwi sa bansa nila. Nagbigay po yung government dito until March 31 po. And then dito po sir is marami po silang discounted na ginawa. Nagsisale sila sa mga bilihan, sa mga store. Marami po sir, hindi po katulad malayo po sa nangyari sa Pilipinas.
Oo. So, hindi kaila no na ang United Arab Emirates kung saan itong Abu Dhabi ang siyang kapital pinaliparan rin no ng mga drones at missiles ng Israel dahil sa rason no na may mga base militar. So, sa mga nangyaring pagsabog no as you have mentioned earlier. So, ano po ba yung mga iba pang mga retaliation o hakbang na ginagawa ng gobyerno dyan na Mama Nicole? Ang sir, every time pong may dumarating, kasi dito po kasi sa talaga is very near po ako sa area. Kaya nakikita ko po lahat ng lahat po ng mga alarm. Kung gustuhin ko pong manood ng mga pagsabog sa sites, nakikita ko po dito. Wala, ang government po is always po pag may dumarating po sir, kasi pagdating parating pa lang, is ma-detect na po nila. Mag-a-alarm po yung phone mo. Malakas po yung alarm na kailangan mong magpunta sa safe na lugar, gano'n. Kasi may meters na parating. And minuto po bago sasabog. And sometimes po dito is, minsan kasi sobrang dami din talaga, hindi, kasi umaabot ng 30 na missiles ang dumarating minsan sa isang araw eh. And then, minsan po, makarinig ka po ng sabog bago yung emergency alarm. So, safe naman po kasi wag lang po talagang lumabas. And then, may mga nangyari naman po na namatay dito. Marami na din po. Pero, yung pagkamatay po na yun is nahugulugan po ng debris po. I see. Oo. Kailan nyo huling narinig na mayroong alarma o tumutunog yung siren? Narinig po namin ng kahapon ng madaling araw po, sir. Dito. I see. Kumusta naman yung sitwasyon niyo dyan na may constant communication po ba kayo, Ma'am Nicole, dyan sa mga pamilya nyo dito sa Pilipinas? Po, okay naman po, sir. Pero ang problema lang po kasi sa amin dito sa mga OFWs katulad po dito, marami din po kami nakakaranas na mental problem. Katulad po kasi hindi po kasi sir na basta-basta. Kasi pag sumasabog po kasi sir, kahit natutulog, kaya din po yung battery mo. And then yung emergency alarm mo, naghuhuli yung phone mo, yung pagpanik po. And sometimes po kasi karamihan mula po na from the start po, ang naririnig po namin is kutukan ng kutukan, sobrang lakas. So doon po ang problema sa amin mga OFWs. Pero alhamdulillah po sir, pinipilit naman po namin i-comfort yung bawat isa. Kasi dito din po, karamihan din po ng kasamahan ko is nagkakaroon na po ng anxiety. Minsan ako rin nagkakaranas na din po ako yung pagsabog is hindi po talaga basta-basta maiwasan na makaiyak ka, minsan makaisip ka ng hindi maganda kasi parang walang katapusan. Pero hindi mo po kasi agad na makikita sa labas, kundi sa ere lang po. So, kasamahan ko dito minsan nag-iiyakan din kahit anong strong namin dito. Kasi dito po kasi sa place kung saan ako is dito po yung main na lagi po nilang sinatarget. And from the start dito po, ako po yung nakasaksi kung paano bumagsak. Nakikita po namin dito. So, siguro dasal na lang sa pamilya and then sa government sa Pilipinas. Ayun, so kung anong magawa. Kasi mostly naman kasi umuwi na mga kakilala ko ngayon is mga end of contract na umuwi. And then yung may na-repatriation man po, yung wala pa po gera, sila nagpa-schedule, kaya sila nakauwi na yan. Sa inyong palagay, sa iyo mismo, wala kang plano na umuwi muna dito sa Pilipinas, Ma'am Nicole? Mahirap po sir, kahit naman po gustuhin namin umuwi sir, katulad ko po na minsan nagkakaramdam din kami ng distress, katulad ng wala po kasi minsan tulugan eh. Pero sir, ang hindi po gano'n basta-basta sa amin na makauwi. Until contract pa po, kailangan mo po harapin yung agency at saka si amo. At halimbawa, kung gusto nilang ipabalik sa iyo yung nagasto nila na 200,000,
is kailangan ko po pa yun i-provide. I see. Oo. So, with that note, maraming salamat, Ma'am Nicole, ha, sa pagpaunlak nyo na kayo aming makasama dito sa Bombo Radio. Ingat kayo dyan na always. Thank you po, sir. Ingatin po, God bless po. Si Nicole Bintao, no, ang atong Bombo International Correspondent, Maison Live, gikan dito sa Abu Dhabi, ang kapital, no, sa United Arab Emirates, nga usap po ni Maygalas Naigo, gipaluparan po Maygala o drone